Pinamagatan ko po itong ano bang dapat kong gawin upang maligtas? Ano ba ang dapat kong gawin upang maligtas? Ganito ang sabi sa John chapter 6 verses 27 to 29. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sapagkat sa Kanya inilagay ng Diyos Ama ang Kanyang tatak. Sinabi nila sa Kanya, ano ang kailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang Kanyang sinugo. Tayo muna lang. Aming Diyos, isang layunin ninyo sa pagpapayag ng iyong salita. At ang isang layunin ito ay para po sa kaligtasan ng mga tao mula sa kapahamakan sa impyerno at upang makasama sa inyong kaharian. Alam namin na ito'y karaniwang katanungan lamang at hindi ito binibigyan ng halaga ng mga tao. Kaya naman aming dalangin ngayong gabi sa mga naririto, Panginoon, itanim niyo po sa kanilang puso ang katanungang ito at magkaroon ito ng bigat upang madama nila, Panginoon, na sila'y nangangailangan ng kaligtasang nagmumula sa inyo. At tulungan niyo ang bawat isa upang maunawaan at makita, Panginoon, ang totoong kaligtasan na nagmumula sa inyo. At ipakita niyong pagkakaiba ng ginagawang paniniwala ng ibang kaligtasan at kaligtasang inyong ipinagkakaloob sa mga taong nangangailangan. Kaya Lord, sa gabing ito, samahan niyo kami. Bigyan niyo po ng pagtitiis at tiyaga ang mga kaibigan namin ngayon dito na makinig ng iyong salita upang hindi masayang ang mga salita mo ngayon na aming pagbubulay-bulayan. Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang mga talatang ito, bagamat tatlo lang, 27 hanggang 29, ay nabubuo sa isang tanong. Ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Una, ang tanong na ito ay mayroong pahiwatig ng mga tao. Una, sinasabi nila, nagtatanong sila dahil sila ay nanlalait. At sila'y nagtatawa na para bang isang laro at isang biro lamang ang inaalok ng Diyos na kaligtasan. Subalit, ito din ay tanong ng mga taong ang hangad ay maligtas. Now, ano bang dapat na tamang tanong sa kaligtasan? Sapagat ang tanong dito, kung ating babasahin sa verse 28, ano ang kailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Ang kanilang tanong ay nais nilang malaman kung ano yung gagawin nila tulad ng ginagawa ng Diyos upang sila'y maligtas. Hindi yun ang tamang tanong. Sapagat ang tanong nila, kung anong dapat nilang gawin upang maligtas, kundi ang tamang tanong, ano ang dapat kong gawin sa kaligtasang nagawa na ng Diyos para sa akin? Ano ang dapat nating gawin sa kaligtasang ginawa na ng Diyos para sa iyo? Yun po ang tamang tanong. Paano nga ba maligtas ayon sa mga talatang ito? Malinaw na ipinapakita sa atin sa mga talatang ito na ang kaligtasan ay hindi nagmumula sa pagkaing nasisira, kundi sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na nakay Kristo.
Yun ang ating tatalakayin. So una, ang kaligtasan ay hindi nakakamit mula sa mga pagkaing nasisira. Now, ang tinapay na binanggit dito, ang sabi ng Panginoon sa verse 27, huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Now, ito pong kasaysayan dito, ang Panginoon ay nagtuturo ng mga salita. At siya'y gumagawa ng himala at katunayan siya'y nagpakain ng 5,000 kalalakihan. Hindi sinama ang kanilang mga asawa sapagkat kalalakihan lang ang binilang nung may akda. At hindi rin sinama ang kanilang mga anak. Ang kanilang mga anak sa panahong yon, dapat mayroon silang at least 4, 5. Sapagkat paramihan ng anak noon dahil umaasa sila na sa kanila magmumula ang Mesiyas. Kaya kung bibilangin natin ito, nasa mga 35,000 katao ang araw-araw na sumusunod sa Panginoon at sila'y talagang nagsusumikap, nagkukumahog na sila'y makalapit kay Kristo sapagkat umaasa sila ng tinapay na muling gagawa ang Panginoon upang sila'y mabusog. At napansin ng Panginoon na mga taong ito ay tinapay lang ang kanilang hangad at hindi talaga ang totoong kahulugan ng tinapay na ibinibigay ng Panginoon sa kanila. Now, ang tinapay dito o pagkain ay simbolo ng material na bagay. Kaya ang tinapay, kung sinabing, man shall not live by bread alone, ang ibig sabihin, ang tao hindi lamang mabubuhay sa mga material na bagay. Kaya tinapay o mga material na bagay ay kailangan ng tao, di ba? Kailangan natin pagkain eh. Kailangan natin material na bagay. Tinapay para sa katawan upang mabuhay. Kailangan natin pagkain para mabuhay. Kailangan din natin ng pananamit. Kailangan natin ng bahay, kailangan natin ng salapi, kailangan natin upang mapanatili ang ating buhay. Di ba? Kailangan natin kumain para mabuhay, kailangan natin ng mga material para masustain ang ating buhay. Pero ang lahat ng mga ito ay hindi mananatili. Nawa, pakinggan natin to. Huwag nating sayangin. Hello? Amen. Ang pagkain o material na bagay ay hindi mananatili. Ito ay masisira, ito ay mabubulok, ito ay mawawala. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira. So, ibig sabihin ng Panginoon na huwag pagsumikapan ay huwag ilaan ang ating buhay o buong lakas natin at panahon para lamang magkamal ng mga material na bagay. Inaakala ng mga tao ito, kung sila'y makakain ng tinapay mula kay Kristo, okay na sila, buhay na sila, may pagpapala sila. Pero ating basahin ang sinasabi sa Lucas 12:15. Lucas 12:15. Hindi si Lucas na kundi si Lucas na apostol. Tingnan niyo ang sabi sa Luke chapter 12 verse 15. Sinabi ng Panginoon sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Kailangan ng taong tinapay, kailangan ng taong pananamit, pero ang buhay natin na talagang nakalaan para sa Diyos, wala sa mga ari-arian. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y nais maligtas, ay huwag niyong pagsumakipan ang mga bagay na masisira. Huwag ilaan ang inyong buong panahon at lakas. Karamihan dyan, dahil binubuhos natin ang ating sarili sa mga bagay na material, namamatay tayo dyan. Hindi tayo nagkakaroon ng buhay. Kundi ang
ang sinasabi ng Panginoon, unahin ninyo na kayo ay pagharian ng Diyos. Dahil kung kayo'y pagharian ng Diyos, lahat ng pangangailangan yung material, susunod lang yan. Pero unahin natin na kayo ay pagharian mismo ng Diyos. Tingnan nyo ang sabi sa Mateo 6:33. Ano sabi ng Panginoon? Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito, alin doon? Yung pagkain nasisira ay pawang idaragdag lamang sa iyo. Ang sinasabi ng Panginoon dyan, kung kayo ay magkaroon muna ng tamang relasyon sa Diyos, hindi kayo magkukulang. Kung ang Diyos nga ay hindi nagkulang sa isang kriminal, kung ang Diyos nga ay hindi nagkukulang ng mga bagay, pagkain, pagpapala, kalusugan sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya, lalo pa ang mga taong naghahanap sa Kanya. Amen. Lalo pa ang mga taong naniniwala sa Kanya, hindi magkukulang. Kaya sabi, huwag niyong pagsumikapan ng mga bagay o pagkain nasisira. Kundi unahin ninyong kayo'y pagharian ng Diyos. At ang mga pagkain yon, susunod na lamang sa inyo. Din ikalawa, paano makakamit ang kaligtasan? Hindi sa pamamagitan ng pagsusumikap sa mga pagkain nasisira, kundi ang kaligtasan ay nakakamit mula saan? Sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Tingnan niyo ang sabi sa ating text. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ni Kristo o anak ng tao. Sino daw magbibigay ng pagkain? Sino daw magbibigay ng kaligtasan? Ang Panginoong Jesucristo, hindi sa tao, hindi sa pagsusumikap ng tao, sa mga material na bagay o sa pagpasok ng mga reliyon na kay Kristo. Si Kristo ang magbibigay ng tinapay o pagkain tatagal hanggang buhay na walang hanggan. So ang tinapay din dito, bagamat ito'y simbolo sa mga material na bagay, sumisimbolo rin to sa kaligtasan. Ang kaligtasan tumatagal sa buong walang hanggan ay ibibigay ni Kristo. Ito ay na kay Kristo Jesus. Siya ang magbibigay ng tinapay na ito. Kaya kung kayo tatanungin, paano kayo naligtas? Ano ang sasagot ninyo? Naligtas ako dahil nagsumikap ako eh. Naligtas ako dahil sumampalataya ako eh. Pagsampalataya, iyong gawa yan. Yang sabi dito, ito ay ibibigay sa iyo ni Kristo. Kaya nga grace eh. Kaya nga favor. Unmerited favor. Ibinibigay. Kaya pag-ingatan ninyo ang pakikinig na ito. Huwag kayong malinlang sa mga tao, sa mga ibang turo, at huwag malinlang ang inyong sarili na sa akala ninyo dahil mabait kayo, ay gumagawa kayo ng kabutihan, iligtas kayo. No. Ang kaligtasan ito ay ibibigay sa iyo ni Kristo. Amen. Now, ano ba ang kaligtasan talaga? Saan tayo dapat maligtas? Ito ba'y magagawa ng tao? Tingnan nyo. Basahin natin ang pahayag o revelation sa Ingles. Pahayag, sa ating Bible din, Apocalypse, yung huling-huling aklat, no? Sa huling-huli, chapter 21. Ano po yung gawa ng Diyos na kaligtasan na matatamo ng mga tao kay Kristo? Ano po yun? Basahin natin. Revelations 21, verse 3. Okay? Basahin ko po. Ganito ang sabi, simula sa verse 3 hanggang 4. Ang taong naligtas, natural nandun na sa langit. Pupunta sa langit. At ito ay pinakikita sa atin, ano yung kanyang tatamasayin pag nandun? Yung bunga ng kaligtasan na tatagal hanggang buhay na walang hanggan. Ang sabi sa verse 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila.
at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Doon po sa kaligtasan, wala pong luha na. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na mamamatay ang mga tao kapag sila'y naligtas ng kapiling ng Panginoon. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtatangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Sinong gagawa niyan? Ang taong pinakamayaman sa mundong ito, hindi pa rin sila makakatakas sa pag-iyak, sa kirot, sa sakit, sa damdaming kalungkutan, sapagkat sila'y walang buhay na walang hanggan. At ang bagay na ito ay gawa ng Diyos. At yan ay bibigay ni Kristo sa iyo. Hindi yan pinagsisikapan ng tao. Ang lahat ng tao ay nagsisikap karoon ng kapayapaan, pero hanggang ngayon walang kapayapaan. Wala. Ang kapayapaan ay bigay ni Kristo. Amen. At yan ay matatamo ng mga naghahangad ng kaligtasan. So, ang kaligtasan ito ay hindi makikita sa anong lugar. Ang kaligtasan ito ay tumatagal sa buong eternidad. Ang kaligtasan ito ay wala sa mga bagay, wala sa ating pagsisikap, wala sa ating kabaitan, wala sa ating kahusayan. Kanino? Kay Kristo lamang. Walang iba. Tingnan niyo ang sabi sa Acts chapter 4, verse 12. Ganito ang sabi. Acts 4:12. Ano po ang sinasabi sa talatang ito? Pakibasa po. Pakibasa. Sino may nandiyan na? Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaninong pangalan? Kay Hesus Kristo lamang. Now, paano natin matyak na yun ang kalooban ng Diyos na kay Kristo lamang may bibigay yung kaligtasan? Basahin natin muli ang ating text sa verse 27. Ano sabi? Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao o kay Jesus. Sapagkat sa Kanya inilagay ng Diyos Ama ang alin? Anong kalagay dyan sa Bible niyo? Tatak. Kayo ba may tatak? Ha? Salamat. Ako may tatak. BNG. Pero wala na ngayon. Nung araw pa yon, nung ako'y binata pa. At bata pa. At sulong-sulo ko yung mga kulungan nung araw. Ibig sabihin, may patik ka. Mayroon ka talagang tatak. Okay? Pero hindi ang ibig sabihin ng Panginoon tatak. Now, kapag kayo'y bumili halimbawa ng Christmas lights, anong bibilihin nyo? Yung mga mayroong tatak bilang patunay na tunay. At ang Diyos ay nagbigay siya ng tatak na dakay kay Kristo. Yung tatak niya ay makikita lamang kay Kristo at yun ay makikita sa mga naligtas, taglay nila ang tatak. Now, ano yung tatak na tinutukoy dito, mga kapatid? Siguro basahin natin. Ephesians chapter 1 verse 13. Ephesians chapter 1 verse 13. Pakibasa nga po. Sa Kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. At kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan na pinangakong Espiritu Santo. Yun! Ang tatak pala rin yun, hindi yung drawing, hindi yung tato, kundi ang tatak ng isang mananampalataya o may kaligtasan, ang banal na Espiritu. Mayroon siyang banal na Espiritu. Nananahan sa Kanya ang Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo mismo magpapatotoo sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos. Paano natin malaman yun? Mayroon ba sa Bible noon? Yes. Tingnan natin. Roma 8. Pakibasa ang versikulo 15. Roma 8
15 nga ba o 14? Kids. Okay. 15. Verse 16 pala. Pakibasa nga verse 16. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ang ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Kita niya? Yung tatak na yon, tanging magmumula kay Kristo at na kay Kristo. Yun ang tatak ng Ama na ikaw nga ay isang taong may kaligtasan sapagkat ikaw ay mayroong Espiritu. Magagawa ba ng tao yan? Sa pagsusumika? Sa pag-attend sa mga gawain? Sa pagsamba every Sunday? Magagawa ba yun? Hindi. Kailangan bigyan ka ng kaligtasan kay Kristo. Marami ngayon sa mga iglesia, yung inuuna, pagiging miyembro. Pero hindi mo na inuuna kung sila'y magkaroon ng pagkain tumatagal hanggang walang hanggang buhay. So, wala sa anumang kapangyarihan ng tao. Wala sa anumang magagawa, kundi tanging na kay Kristo. Kaya lahat ng ito, nabanggit natin sa Revelation, banal na Espiritu, ito ay matatanggap mula sa kaligtasang na kay Kristo. Ito yung gawa ng Diyos. Ito yung gawa ng Diyos. Kaya ang tanong natin, anong dapat kong gawin sa nagawa na ng Diyos na kaligtasan para sa akin? Nagawa ng Diyos. Gawa ng Diyos ito. Tapos na ang lahat. Kaya inaalok na ng Panginoon sa atin ngayon, sa bawat isa, na kayo'y sumampalataya, magsisi, upang matanggap ang kaligtasan kay Kristo. So, ikatlo, ang kaligtasan ito ay hindi matatanggap sa pagsusumika. Yan ang una. Ito ay matatanggap saan? Kay Kristo, pagkaing tumatagal hanggang buhay na walang hanggan. At ikatlo, ang kaligtasan ito ay matatanggap natin sa pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya kay Kristo. Tingnan nyo ang tanong nitong mga tao ito sa 28. Verse 28. Sinabi nila sa Kanya, ano ang kailangan naming gawin upang aming maggawa ang mga gawa ng Diyos? Naunawaan nila ng konti. Mayroon nang nagawa ang Diyos. Right? Mayroon nang nagawa ang Diyos at alam nila ito yung pagkain tumatagal hanggang walang hanggan. Pero ang hinahangad nila, ang sabi nila, ano ang kailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Magagawa ba ng tao ang nagawa ng Diyos? Di. Yan ang sinasabi ngayon. Alam mo, altar call ka lang. No? Maliligtas ka na. Ang kaligtasan, gawa ng Diyos. Pero ginagawa ng tao, altar call, di kayo sumulgas panalangin, hindi kayo pumasok ka sa pinto, maliligtas ka. Hindi yun eh. Pagsisikap ng tao yun eh. Kaya ang dapat na tanong, ano ang dapat kong gawin sa kaligtasang nagawa na ng Diyos para sa akin? Ang sabi po sa ating text sa verse 29, ganito pong sabi. Sumagot si Jesus. Magagawa ba ng tao yung gawa ng Diyos? Hindi. Pero magagawa ng tao na matanggap yung nagawa na ng Diyos. Verse 29. Ang sagot ni Jesus ganito. Itong gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. Sino ang sinugo ng Diyos? Si Christ. You can do the works of God by believing sa kanyang anak. So, pangatlo, pero huwag tayong lumundag agad sa conclusion. Ganun lang pala kasimple. Tingnan natin kung ganun ba kasimple. Kaya ang tanong dito ng mga tao, lihis pa rin. Umaasa pa rin sila sa kanilang kakayanan. Right? Ang kaligtasan ay nagawa na ng Diyos. Pero pilit pa lang gawin yung ginawa na ng Diyos. Dapat, ang tanong nga, anong dapat namin gawin? No? Sa nagawa na ng Diyos na kaligtasan.
Ang sagot ng Panginoon, sumampalataya ka sa kanyang sinugo. O, teka, hindi ba pag sampalataya, gawa ng tao yan? Natural, gawa natin yan, di ba? Sasampalataya kay Jesus. Gawa ng tao yan. Oo. Pero, ang pananampalatayang nasa iyo ngayon ay gawa ng Diyos sa iyo. Lahat tayo, mayroon tayong tinatawag na katutubong paniniwala. Yung katutubo nating paniniwala, naniniwala nga sa butike na pwedeng maging Diyos, naniniwala sa mga bato na pwedeng lumakad, naniniwala sa pader na may mukha ni Jesucristo, lahat yan paniniwala. Naniniwala kang makakatawid ka sa tulay na kasinlakilaman ng tingting. Lahat yan ang paniniwala. Pero pag tinanong mo, ikaw ba'y maniniwalang iligtas ka ni Kristo? At ikaw mo na, ibang klase yan. Hindi naniniwala sa ganun kasimple. Sapagkat ang taglay niya ay katutubo niyang panampalataya, pero ang gawa ng Diyos sa taong maliligtas, yung kanyang panampalataya, kung tawagin niyan, pananampalatayang nakapagliligtas. Saving faith. Now, paano natin matatanggap yun? Kailangan tayong sumampalataya. Bakit? Alam niyo ba yung John 3:16? Kabisado niyo na ba yun? Juan 3:16. Anong sabi? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos saan? Sa sanlibutan. Kaya, isinugo ang Bugtong na anak. kanyang bugtong na anak. Upang ang sinumang Sumampalataya. hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng Buhay na. napakalaga po yun na sumampalataya. Pero ang panampalataya niyan ay hindi mula sa iyo. Ang panampalataya niyon kaloob ng Diyos. Paano dumarating ang panampalatayang nakapagliligtas? Pakikinig. Pakikinig yan. Salamat sa Panginoon. Saan natin makikita yon? Romans 10:17. Pakibasa nga kung mayroon kayong panahong magbasa dyan. Kaya napakalaga po ang ginagawa natin ito. Dahil dumarating ang saving faith. Ilan nyo ang sabi? Yung pananampalataya na kapagliligtas? Romans 10:17. Sige, basa. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Okay. Ang pananampalatayang totoo na maaaring magligtas sa iyo ay bunga o gawa ng Diyos sa iyo habang ikay nakikinig. Saan? Tungkol kay Kristo. Alam ba natin ito dati? Kahapon? Hindi. Paano nyo nalaman? Kasi ito yung pinakinggan natin ngayon na aral kay Kristo. Kaya yung panampalataya mo noon, hindi makapagliligtas yan, pero yung panampalatayang tinanggap mo ngayon, kung manghawak ka dyan, ang sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 3, kung pinangahawakan ninyong panampalataya niyan, kayo maliligtas. So, yung pananampalataya ngayon, na siyang nagbukas na yung isipan ng kaligtasan pala hindi sa pagsisikap ng tao, kundi ito'y ginawa ng Diyos at tapos na at inaalok niya at ito'y ibibigay niya sa pamagitan kay Kristo, sapagkat si Kristo lamang ay may tatak ng banal na Espiritu. At ang tanging paraan ay sumampalataya. Totoo ba yun? Kapag ka ikaw ba'y nakikinig, dumating panampalataya, hindi nyo alam yun kung dumating. Pero may ginagawa ang Diyos. Diyos ang gumagawa. Amen. Anong katibayan sa Bible? Pakibasa nga ang Acts 16 verse 14. Acts 16 verse 14. Okay? Umpisahan natin sa 13. Ako na lang magbasa. Ganito ang sabi. Pakinggan nyo. Si Pablo rito ay napunta sa Pilipos at naghanap siya ng sinagoga para mangaral. Wala siya makita kaya nagpunta siya sa tabing ilog at nakatagpo siya ng mga kababayhang nagba-Bible study. At
Itong sabi, at sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga ngalakal na mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Sino daw nagbukas ng puso ni Lydia? Ang Diyos. Binuksan ang puso ni Lydia para saan? Para makinig sa mga aral tungkol kay Kristo. Mali pala yung altar calling, Lord, buksan niyo ang aking puso. Iniimbitahan kita, pumasok ka sa aking puso. Binubuksan ko ngayon. Hindi tao magbubukas noon. Sino magbubukas? Ang Diyos. Upang maunawaan niya ang pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya mahirap matulog sa preaching eh. Wala kang maunawaan. Amen. Kapag gising ka, ibig sabihin nangungusap sa iyo ang Diyos. At yun ang halimbawa dyan, na sa pakikinig, dumarating talagang panampalataya dahil binubuksan ng Diyos ang iyong puso. At malalaman mo na si Jesus lamang makapagliligtas sa iyo. Tanggapin mo ito ng iyong panampalataya ay buhat sa Diyos. At ang pananampalataya na yun, ang siyang tatanggap sa kaligtasang inaalok ng Diyos. Kaya yung pananampalataya natin mula sa Diyos, na ibinigay niya habang tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, parang kamay yun. Yung kamay na yun, panampalataya, hindi mula sa iyong panampalataya, kundi gawa ng Diyos para bigyan ka ng kamay para tanggapin ang kaligtasang ibibigay ng Panginoon. Kaya tanong ko sa inyo, paano kayo naligtas? Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Kaloob ni Kristo sa pamagitan ng panampalatayang kaloob din ng Diyos upang matanggap ko. Hindi sa aking sariling gawa. Tingnan yun. Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Ang Kristiyano, saan daw naligtas? Sa biyaya. Ano yung biyaya yun? Yun yung kaloob ng Diyos na siya may gawa. Ang Diyos may gawa niyan, maging iyong panampalataya. Kaya sabi dyan, sapagkat sa biyaya kayo naligtas at natanggap ninyo sa pamagitan ng, anong kalagay dyan? Pananampalataya. At ang panampalataya ito ay, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Kaya pag sinabi mo pala, pag tinanong ka, paano ka naligtas, sis? Ay, sumampalataya ako. Ay, yabang mo. Kasi parang ikaw ang may hawak ng panampalataya. Ang sabi nga rito, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Ang kaligtasan hindi pinagmamalaki, kundi pinagpapasalamat sa Diyos. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito, sapagkat sa dinadami-dami ng tao, isa ako sa mga pinili ninyo para maligtas. Talagang nakakapagpapakumbaba ng ating tuhod kapag tayo ay iniligtas ng Diyos at hindi ipinagmamayabang. Kaya nga, maraming tumatawag ngayong Panginoon, di ba? Maraming tumatawag ngayon, Panginoon, praise the Lord, hallelujah! Nagpapalayas kami ng demonyo, nagpapagaling kami ng mga sakit, kaya kami ligtas, Panginoon. Yung ba yun? No. Ang kaligtasan wala sa pagpapagaling. Ang kaligtasan wala sa himala. Kanino nagmumula ang kaligtasan? Kristo. Kay Kristo lamang. At ang kaligtasan kaninong gawa? Gawa ng Diyos.
Tignan natin Matthew 7. Kaya mag-ingat tayo rito sapagkat sinabi sa Mateo 7, versikulo 21, sundan niyo ko. Ang sabi sa mga talata, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi raw lahat ng mga nagsasabing, praise God, hallelujah, Panginoon, Lord, ay mayroong kaligtasan, papasok sa langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Anong kalooban ng Ama? Kanina sa verse 29, sumampalataya. Kanino? Okay. Verse 22. Sa araw na yon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami, nag-aral kami sa mga inyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan at sa inyong pangalan gumagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Gumagawa daw sila ng marami. Pero sagot ng Panginoon 23, at kung magkagayoy, ipapahayag ko, sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kasamaan pa rin yung gumagawa ng ganon? Kasi umaasa sila na sa kanilang mga gawa, doon sila naligtas. Kaninong gawa pa dapat nilang tanggapin? Ang gawa lamang ng Diyos. At ito ay matatanggap natin kay Kristo. So, kailangan tayo may panampalataya sa Diyos at kay Kristo. Sumampalataya tayo sa Ama ng Kanyang sinasabi na si Kristo ang tagapagligtas na siya magbibigay sa atin ng kaligtasan, paniwalaan natin yon sapagkat ang maniwala ay buhay na walang hanggan. Tignan niyo ang sabi sa John 17 verse 3. 1:17 versikulo 3. Ganito ang sabi. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinuro. Yun ang buhay na walang hanggan. Yun ang buhay na walang hanggan. So ano pong nakikita natin dito sa gabing ito? Nasagot ba yung ating tanong, anong dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Wala kang dapat gagawin. Sapagkat ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, ibinibigay kay Kristo. Binibigyan tayo ng panampalataya upang tanggapin ang ibinibigay ni Kristo na kaligtasan. Kaya ang kaligtasan, gawang lahat ng Diyos at walang bahagi ang tao. Paano yung pagsampalataya, Pastor? Kaya na sinabi ko, ang panampalataya mo ay wala yung kwenta yan. Pero nung makinig ka ng salita ng Diyos, ang Diyos ay nagbukas ng puso mo at binigyan ka ng pagtitiwala at panampalataya kay Jesus. At yung bagong panampalataya yun ang kamay na tumatanggap kay Jesucristo na sapat ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Paano ka naligtas? Biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ginawa ni Kristo sa ating buhay. Now, bago tayo magtapos, magbigay ko ng konting aral. Baka mali ang ating conclusion. Unang-una, hindi mali ang magtrabaho. Kailanman hindi mali ang magtrabaho para guminhawa ang buhay ng tao. Hindi. Bagkos, ano yung sinasabi sa Exodus 20? Ipinag-uutos pa ng Panginoon na lahat ng kanyang mga tao ay magtrabaho. Ilang araw siya dapat magtrabaho? 6. Utos yan. Walang taong pinanganak na tamad. Ang sabi sa 2 Thessalonians, ang mga taong tamad, huwag pakainin. Sapagkat hindi yan ang layunin ng Panginoon na mga tao na nakastambay. Kaya ang magtrabaho para guminawa, hindi po yan masama. Pero ang masama dyan, ang mali dyan, nagpapakamatay ang tao na kumita ng mga material na bagay para sila'y mabuhay pero hindi nila binibigyan ng halaga ang alok ng Diyos na kaligtasan.
na dapat ito munang unahin sapagkat lahat ng pagpapala sa iyong pagtatrabaho, gawa ng Diyos yan, binibigay sa iyo. Pero mas higit kung ikaw mayroon munang tamang relasyon kay Kristo, idaragdag lang sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Yun po masama, na nagkukumahog na walang Diyos. The fool says in his heart, there is no God. Tanging hangal lamang ang nasasabi na walang Diyos. At ikalawa, pagdiinan natin ito sa ating puso, tanim natin sa ating isipan, ang kaligtasan ay wala sa pagsisikap o gawa ng tao. Yun ang tinuturo ngayon ng iba't ibang relihiyon. Yun ang tinuturo ngayon ng ibang Kristyanismo, na dapat ikay sumampalataya, sumampalataya, sumampalataya. Pero ang totoong sumasampalataya ay yung mga nabuksan na ang puso. Ito'y gawa ng Diyos, ang kaligtasan, at gawa din ng Diyos ang panampalatayang nasa iyo upang tumanggap sa inalok ni Kristo na kaligtasan. Ito'y gawa ng Diyos, kaloob ng Diyos sa mga taong hindi karapat-dapat. Matatanggap lamang ito sa pamamagitan ng panampalataya. Saan galing yung panampalataya? Kaloob ng Diyos, at paano paraan? Sa pakikinig ng salita ni Kristo. Magtanda natin, panampalataya ay gawain ng Diyos sa mga taong hindi karapat-dapat, ngunit nakinig ng salita ni Kristo. Ano ba? Malinaw sa atin ito. Para wala tayo may pagmalaki kung tayo man ay Kristiyano. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo pong mga salita, sa kapahayagan, Lord, ng iyo pong dakilang kaligtasan. Ang maraming tao at lahat halos ng tao, Lord, nagkukumahog at nagsisikap upang maligtas sa kanilang sariling lakas at paraan, sa kanilang mabubuting gawa, sa kanilang mga relihiyon. Ngunit ang kaligtasan ay ibibigay lamang kay Kristo. Hindi ito pinagtatrabahuan sapagkat ang kaligtasan ay gawa ninyo. Tapos ito, Panginoon, at kailangan ialok sa mga taong binigyan nyo rin ng panampalataya upang matanggap ito. Kaya wala kaming dapat may pagmamalaki sa kaligtasan kaloob ninyo, kundi ang magpuri, ang magluwalhati sa inyo, na may kababaang magpapasalamat. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng aking pagkamakasalanan, iniligtas ninyo ako. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.